Parang baliw tong ibang fans ng Kim Pao. Malikot ang isipan kung ano-ano na lang ang sinasabi nyo kay Paulo. Masyado kayong selosa. Artista sila. Yan ang field of work nila. Kailangang artistic kahit minsan labag sa kalooban nila. Gagawin pa rin para walang masabi. Kesyo suplado din si Pao. Pag walang effort, pag ganyan naman, kaya kalma lang tayo. Tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda. Medyo mababaw po yung ibang mga fans, kaya agad po silang sumusuko at bumibigay. Dapat sana masanay na sila mga kakimpaw kasi alam naman natin na artista si Paolo Avellino, di ba? And alam natin na binayaran po si Paolo Avellino para gawin yung mga nakita natin kahapon. Parang may nabasa ako na nasa milyon di umano yung binayad kay Paolo Avellino. So mataas-taas yung TF mga kakimpaw, kaya syempre kailangan galingan ni Paolo Avellino yung performance niya. Kaya sa mga nagtatampo po kay Paolo Avellino dahil sa nangyari, unawain natin si Paolo Avellino dahil alam naman natin na artista po siya at yan ang kanyang trabaho. Ang mang-aliw syempre at magpasaya po ng mga kandidata at mga taong nasa piyesta dyan po sa Ilocos Sur. So maraming salamat sa komento, Ginang Marlene Acorda. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Col. Sabi niya, there's good evening sa'yo. Pag-usapan natin yung tungkol kay Paulo sa Ilocos. Okay lang dahil yan ay trabaho nila. Makita natin kung gaano si Pao kaloyal kay Kim, alam niya ang mga limitasyon o bawal na di magselos o magalit sa kanya si Kimi. Alam ko di magagawa ni Paulo kay Kimi kasi mahal na mahal ito. Please magtiwala lang tayo at ipagdasal natin sila. Iwas sa mga temptasyon, lalo na si Paulo. Wag sana. Mahal na mahal ko si Kim. Ayokong masaktan siyang muli. Lord, salamat. God bless us all and Merry Christmas. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Col. Tama po kayo dyan. Alam natin na, alam po ni Paolo Avellino yung limitasyon niya, di ba? Kaya yung nakita natin mga kakimpaw, normal lang po yun na lagi po yung ginagawa ni Paolo Avellino pag siya po ay naiimbitahan sa mga katulad kahapon, 'di ba, mga piyestahan, mga coronation night. Normal lang 'yun bilang respeto po sa mga kandidata. Nakalahok po sa patimpala kahapon. And alam kong sanay na din si Chinita Princess na ganyan po ang kilos ni Paolo Avellino every time na naimbitahan po siya sa ganyan mga kakimpaw. Kaya wag kayong mag-alala kay Kim Chiu, okay lang po yan siya. And syempre si Kim Chiu nga po ay nagpakita ng heart reaction sa post ni Paolo Avellino kanina, meaning okay naman sila, wala namang problema. Katulad po ng mga kalat ngayon sa mundo ng social media na di umano pinalayas daw ni Kim Chiu si Paolo Avellino. So yun po ay mga ano lang mga kakimpaw, mga biru-biruan lang ng mga fans or casual netizen kasi nga po hindi nila tanggap yung nakita nila kay Paulo ng gabing yon, diba? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Col. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa vlog ni Chinita Princess. So napanood nyo na po ba yung vlog ni Kim Chiu? Pinakita doon ang hard work before mag-opening ang House of Little Bunny together with JP, Twinkle, and Carlo na talaga namang hindi umalis sa tabi ni Kim Chiu para suportahan ito. Nakakatuwa lang dahil super naging successful yung opening nito. Dinumog po ng mga tao, naging mall show ng opening ng House of Little Bunny ni Kim sa SM City, Cebu. Kaya nagpapasalamat po si Kim Chiu sa kanyang voiceover, sa mga sumusuporta at sumuporta pala sa opening ng business niya po, no? Habang pinapakinggan ko nga po yung voice over ni Chinita Princess sa kanyang vlog, may part kasi doon na binoice over niya na lang kasi masyadong maingay siguro yung video na yon. So may part doon na parang gusto ni Kim Chiu na maiyak. Ramdam ko yung kalungkutan niya dahil na rin siguro marahil sa problemang kinakaharap niya. Inadmit niya din doon na everything happens for a reason. Lahat daw ng nangyayari sa kanya ay may dahilan. Mabuti na lang matatag po si Kim at patuloy niyang inuunawa yung nangyari po sa kanya. Dahil nga dito,
Maraming fans ang naiyak. Ito po yung ilan sa mga post nila sa X. Sabi po ni Johnny, sinong hindi nag-breakdown sa voice-over part ng vlog ni Kimi na para bang kinakausap niya ako personally na kaming dalawa lang. Grabe yun, ma. Sabi naman po ni Blue Jeans, this is a dream, refuse to give up. Kim Chu. Huge shout out to this phenomenal woman. May your hard work continue to pay off and may you bless with a circle of people who uplift and inspire you to keep chasing your dream. Grabe yun mga kakimpaw, no? Sobrang nakaka-proud and syempre sobrang nakakaiyak lang din na makitang maraming nagmamahal kay Kim and syempre sumusuporta. Nakita natin kung gaano po kadami yung mga tao sa opening po ng House of Little Bunny. Talagang hindi pa nga nag-open yung mall ang dami na po nakapila sa labas. Kaya hanggang doon na lang yung pasasalamat ni Chinita Princess at emotional po siya sa kanyang naging voice over. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa isang endorsement ni Chinita Princess na kung saan ay hindi po binitawan or iniwan si Chinita Princess. Sabi nga dito, hindi pala talaga binitawan ng local brand ng isang alcohol drink si Kim Chu dahil kahit mayroon na itong bagong calendar model, nananatili pa ring tumatakbo ang kontrata ng aktres. Nakaposte ang maliwanag na resibo sa IG ni Kim kung saan makikita itong ibinibida ang kanyang ganap na bonding sa mga talent na gumaganap na friends niya para sa sinasabi nitong BBQ Night. Nakabalandra ang alak sa lamesa at sa ilang mga larawan hawak pa ni Kim ang baso ng alak at nasa harap mismo ang bote. Sa isang variant endorser image model, si Kim na makikita naman sa pangalan ng alak. Kaya hindi na umalma ang mga Kim Paulandia sa mga bumabanat kay Kim dahil kay Andrea Brillantes na siya ngayong calendar girl. Kung hindi kami nagkakamali, natatangi si Kim sa ilang mga naging calendar model ng brand dahil na-extend ang kontrata nito sa kumpanya. So yun naman pala mga kakimpaw, still endorser pa rin po si Kim Chu ng Tanduay. Kahit na meron silang bagong calendar girl, still si Kim Chu ay nakakontrata pa rin po sa kanila. Ang pagyak ni Kim Chu sa opening ng kanyang negosyo ay hindi simpleng emosyon lang. Isa itong makabuluhang sandali na sumasalamin sa kanyang buong pinagdaanan bilang tao, artista at ngayon ay isang negosyante. Para sa maraming fans at netizens, ang eksenang iyon ay tunay, taos-puso at nakakaugnay sa damdamin ng marami. Una sa lahat, mahalagang tandaan na hindi madali ang magtayo ng negosyo, lalo na para sa isang public figure tulad ni Kim. Bukod sa puhunan, oras at pagod, may kasamang pressure, expectations ng publiko at takot na mabigo. Kaya nang mapaiyak siya sa opening, malinaw na iyon ay luha ng tagumpay, pasasalamat at pagbitaw sa biyetat ng emosyon na magal niyang kinimkim. Sa mga nakakaalam ng kwento ni Kim Chu, ang moment na iyon ay parang culmination ng kanyang journey, mula sa pagiging isang simpleng probinsyana hanggang sa pagpanalo sa reality show, pagharap sa intriga, personal na pagsubok at patuloy na pagbangon. Ang pag-iyak niya ay parang paalala na lahat ng tagumpay ay may kaakibat na sakripisyo. Makita rin dito ang pagiging grounded ni Kim. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, hindi pa rin siya nahihiyang ipakita ang emosyon niya. Hindi siya nagkunwaring strong lang palagi. Sa halip, ipinakita niya na okay lang maging vulnerable at minsan, ang pag-iyak ay hindi kahinaan kundi tanda ng lalim ng pinaghugutan ng lakas. Para sa mga fans, lalo na sa matagal ng sumusubaybay sa kanya, ang eksenang iyon ay nakakaiyak din. Marami ang nakarelate dahil maraming Pilipino ang may pangarap na negosyo at alam nila kung gaano kahirap magsimula. Si Kim ay naging inspirasyon, patunay na posible ang tagumpay basta may sipag, tiyaga at pananalig. Mayroon ding mas malalim na aspeto ang pagyak niya. Maaring dala rin ito ng mga personal na pinagdaanan kamakailan, emosyonal na pagod, pressure sa trabaho at mga isyong kinaharap niya bilang isang public figure. Kaya ang opening ng business ay hindi lang simpleng event, ito ay naging emotional release. Dagdag pa rito, makikita na ang negosyong ito ay hindi lang para sa kita, kundi isang legacy, isang hakbang ni Kim para sa mas matatag na kinabukasan. Kaya natural lang na maging emotional siya. Pinaghirapan niya ito at alam niyang malaking hakbang ito sa kanyang buhay. Sa huli, ang pagyak ni Kim Chu sa opening ng kanyang business ay hindi drama kundi simbolo ng tagumpay na may puso.
Isa itong paalala na sa likod ng mga ngiti sa entablado at kamera, may isang taong patuloy na nangangarap, lumalaban, at nagpapasalamat. At kung tutuusin, mas lalo siyang minahal ng publiko dahil dito. Dahil pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay marunong umiyak, magpasalamat at magpatuloy. Ang masasabi ko sa balitang napayak si Kim Chiu sa opening ng kanyang business ay napaka-positibo at makahulugan ito. Ipinapakita nito na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng negosyo, kundi sa emosyon at sakripisyong ipinuhunan para marating ito. Ang pag-iyak ni Kim ay malinaw na luha ng pasasalamat at tagumpay, hindi kahinaan. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, personal man o profesional, natural lang na maging emosyonal siya sa isang milestone na pinaghirapan niya. Makita rin dito kung gaano siya ka-dedicated at kaseryoso sa mga desisyong ginagawa niya sa buhay. Hindi basta-basta magtayo ng negosyo. Kailangan ito ng tapang, disiplina, at matinding tiwala sa sarili. Ang emosyon na ipinakita niya ay patunay na hindi siya nagpadalos-dalos, bagkus ay pinag-isipan at pinaghirapan ang hakbang na ito. Para sa mga fans at sa publiko, ang balitang ito ay nakaka-inspire. Maraming Pilipino ang nangangarap magnegosyo pero natakot magsimula. Sa nangyari kay Kim, makikita na normal lang mapagod, matakot, at maging emosyonal. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pangarap, may matamis na bunga. Higit sa lahat, pinakita ni Kim Chiu ang kanyang pagiging totoo at mapagkumbaba. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatili siyang grounded at marunong lumingon sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Kaya para sa akin, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pag-iyak, kundi tungkol sa tagumpay na may puso at inspirasyong nagbibigay lakas sa marami. Ang eksenang napayak si Kim Chiu sa opening ng kanyang negosyo ay isa sa mga pinakamatinding emosyonal na sandali sa kanyang buhay. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na emosyon lang yan, ngunit sa totoo lang, ito ay pinagsama-samang tagumpay, sakripisyo, at pasasalamat. Ang bawat luha na bumuhos ay parang kwento ng kanyang pinanggalingan, mula sa pagiging simpleng bata na may pangarap, hanggang sa pagiging isa sa pinakakilalang artista sa bansa, at ngayon, isang negosyante. Una sa lahat, makikita rito ang taos-pusong dedikasyon ni Kim. Hindi biro ang magtayo ng negosyo, lalo na para sa isang public figure na may busy schedule at madaming pressure. Kailangan niya ng oras, atensyon, at enerhiya para siguruhing maayos ang lahat, mula sa conceptualization ng negosyo, pagpili ng partners, hanggang sa pag-set up ng opening event. Ang pagyak niya ay malinaw na emotional release pagkatapos ng matinding trabaho at stress. Ipinapakita nito na lahat ng tagumpay ay may kasamang hirap at sakripisyo. Pangalawa, ang eksenang ito ay sumasalamin sa tao sa likod ng kilalang personalidad. Maraming artista ang natututong i-mask ang emosyon dahil sa camera, pero si Kim ay pinili na ipakita ang kanyang vulnerability. Ang pagiging totoo sa damdamin ay nagpapakita ng kanyang mapagkumbaba at grounded na personalidad, bagay na lalong nagpapalapit sa kanyang fans. Nakaka-inspire din ito dahil ipinapaalala sa atin na okay lang maging emosyonal, at minsan ang pagyak ay hindi kahinaan, kundi simbolo ng tapang at katagan. Pangatlo, para sa mga fans at sa publiko, ang moment na ito ay napaka-relatable at motivational. Maraming Pilipino ang nangangarap na magsimula ng negosyo o abutin ng pangarap, ngunit natatakot sa kahirapan at posibilidad ng kabiguan. Sa pinakita ni Kim, malinaw na kahit gaano kahirap, kapag may tiyaga, determinasyon at pananalig sa sarili, makakamta ng tagumpay. Ang kanyang luha ay tagumpay na may puso at nagbibigay inspirasyon sa marami na huwag sumuko sa pangarap. Higit sa lahat, ang balitang ito ay nagpapaalala na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa kasiyahan, fulfillment at pasasalamat sa bawat hakbang ng journey. Ang opening ng kanyang negosyo ay hindi lang milestone sa kanyang career, kundi emotional milestone rin sa kanyang personal life. Pinakita ni Kim na sa liuk ng glamour at kilala sa publiko, mayroon pa ring tao na may damdamin, pangarap at pusong nagpapahalaga sa bawat tagumpay. Sa kabuuan, ang pagyak ni Kim Chiu sa open ng kanyang business ay hindi lang balita tungkol sa isang celebrity, kundi kwento ng inspirasyon, determinasyon at tagumpay na may puso. Isa itong paalala sa lahat na sa kabila ng hirap, pagsubok at takot, ang tagumpay ay mas matamis kapag pinagsama ito ng pinaghirapan at pasasalamat. Bukod sa mga naunang nabanggit, ang masasabi ko pa sa balitang napayak si Kim Chiu sa opening ng kanyang business ay 1. Simbolo ng perseverance at tagumpay. Ipinapakita ng eksena na hindi basta-basta ang tagumpay.
Sa likod ng ngiti sa entablado at social media posts, may matinding effort, pagod at sakripisyo. Ang kanyang pag-iyak ay tanda ng pagkilala sa hirap na pinagdaanan para marating ang puntong ito. 2. Inspirasyon sa mga kabataan at aspiring entrepreneurs. Maraming tao ang nangangarap magtayo ng negosyo pero natatakot sa kabiguan. Ang ginawa ni Kim ay nagpapaalala na kahit sikat o abala, posible ang tagumpay kapag may determinasyon, disiplina at tamang mindset. 3. Pagpapakita ng authenticity. Sa industriya ng showbiz, kadalasan ay kailangan i-mask ang emosyon. Ngunit ipinakita ni Kim na okay lang maging vulnerable at mas nagiging relatable siya sa mga fans. Ang tunay na damdamin ay laging may impact at nakakaantig ng puso ng publiko. 4. Pagsasalarawan ng gratitude. Malamang na napaiyak siya dahil sa dami ng suporta na natanggap niya mula sa pamilya, kaibigan at fans. Ipinapakita nito na ang tagumpay ay hindi lang sarili nating achievement, kundi resulta rin ng pagmamahal at tulong ng iba. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lamang kwento tungkol sa isang artista, kundi kwento ng determinasyon, inspiration at emotional na tagumpay. Pinapakita nito na sa kabila ng kasikatan at abalang schedule, may pusong marunong magpasalamat at magdiwang sa bawat milestone ng buhay.